Pangarap po bang makapunta dito sa bansang South Korea? Sa mga hindi pa nakapunta ng South Korea, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga itsura ng kalsada nila dito. Dito pala sa South Korea ay wala pong traffic, yun lang po ang nakaibahan kumpara sa atin sa Pilipinas. Dahil ang mga tao dito sumusunod talaga sa tamang speed limit ng mga sasakyan. Halimbawa dito ay may takbong 50 kilometers per hour lang po. Pansinin niyo yung mga sasakyan, parehas-parehas po ang speed ng mga takbo nila. Dahil pag lumagpas ka dyan, ay mahuhuli ka ng kamera at magkakaroon ka ng violation at agad-agad ikaw ay pagbabayarin ng multa. Pagdating naman sa mga road markings, talagang sinisigurado nila na maliwanag or klaro yung marka para sana maiwasan yung mga aksidente at multa. Dito ay wala kang takas dahil maraming mga hidden cameras at CCTVs na nakakabit sa mga kalsada. Ang mga tumatakbong sasakyan dito ay mga private cars, taxi, bus, at mga delivery trucks lang ang tumatakbo dito. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas na mayroong mga tricycle, mga jeep, kung ano-anong way of transportation dito, ganun lang po ang mga sasakyang tumatakbo. Kung napapansin nyo na ang mga puno ay wala ng dahon o parang patay siyang tignan, dahil na ngayon sa weather ay mag-winter na. Mamamatay talaga ang mga puno pansamantala, pero pagdating naman ng summer ay mabubuhay po yan. Ganyan po ang mga puno nila dito kapag winter. Itong bus na makasalubong natin, isa yan sa mga city bus na umiikot sa lahat ng syudad. Malalaman mo na agad na ito ay mga way of transportation dahil sa kulay nila. Meron po kasing color coding ang mga bus dito. Halimbawa, kulay orange ay pang city bus at kulay green naman ay pang provincial bus. Pagdating naman sa mga speed limit, ang school zone ang pinakamahinang takbo nasa 30 kilometers lang ang per hour. Mas malaki ang multa sa mga school zones kumpara sa mga ordinaryong daan. At sa mga traffic lights naman, lahat ng traffic lights ay mayroong kasamang CCTV yan. Kaya may dadaan na sasakyan o wala, kailangan mo talagang hintayin yung kulay green na go signal bago ka tumawid kahit wala may yung sasakyan na nakakasalubong mo para maiwasan mo yung multa. Pansinin mo, may 30 na nakalagay dyan mismo kasi dahil malapit na yan sa school zone, kaya kailangan mong sundin yung 30 kilometers per hour para maiwasan mo yung multa at alam mo ba magkano ang multa kapag ikaw ay nagkaroon ng violation. Katumbas po ng isang araw mo na pagtatrabaho ang babayaran mo kapag ikaw ay nahuli ng camera or CCTV. So sana po ay nag-enjoy kayo sa ating road mini vlogs. Kung nagustuhan mo ang video na ito, sana ay mag-iwan ka ng likes at huwag kalimutan pong i-share para magkaroon po tayo sila ng idea about buhay dito sa South Korea. Thank you!